Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. At ito mga kabunyuga, ito yung sitwasyon ngayon. Ang lumalabas pa ngayon, kahit sino ang ilaban kay Sara, kahit sino ang ilaban, si Rapi Tulfo man o si Leni Robredo, matatalo si Sara. Yan ang lumalabas sa survey ng Pulse Asia, ha? Yan ang lumalabas sa survey ng Pulse Asia. Latest yan na survey. Itong pinakahuling linabas ng Pulse Asia, kapag na lumaban si Tulfo, 46-46, tie sila. Si Leni Robredo, kung ngayon eleksyon ang gagawin, 51 si Leni Robredo, 43 si Sara. Yan yung hindi. 43 si Sara ay si Leni, 51 si Sara. So ibig sabihin 8% lang ang lamang ni Sara. At ito si Leni Robredo hindi pa yan nagdideklara. Hindi pa. Reluctant pa yan. Ganon din si Rapi Tulfo. Si Sara Duterte nagdeklara na eh. Di ba? Nagdeklara na si Sara Duterte. And yet, mababa yung hindi siya tumataas. Kaya nga, yun nga yung pinagtataka ng mga supporters ni Sara, yung mga handlers ni Sara. Bakit nagdeklara na si Sara Duterte na tatakbo? Hindi naman tumataas. Pero si Rapi Tulfo at saka si Leni Robredo na hindi naman ayaw daw ni Rapi Tulfo, ayaw din ni Leni Robredo. Pero tanggap kay Leni Robredo, kay Sara Duterte ang lapit na. Kaya ibig sabihin, yung pinoproject nila na walang makakatalo kay Sara, wala na yon. Ang totoo ngayon, ang lumalabas, kahit sino pa ang ilaban, mag Leni Robredo, mag Rapi Tulfo, talo si Sara. Talo si Sara. Ay mayroon ngayong mga nagtutulak. Si Leni daw ang tumakbong presidente, vice president daw si Rapi Tulfo. Ay lalong malakas yun. Lalong malakas yun. Di ba? Imaginein mo, magsasanib pwersa si Leni Robredo at si Tulfo. Wala na yan. Pag nabuo yung Leni Robredo, Rapi Tulfo, wala na yan. Tapos na ang laban. Di ba mga kabunyog, mga kabayan? Kaya sa totoo lang, itong mga nangyayari ngayon, wala na yan. Pabagsak na ang Duterte. Ngayon, nagkakagulo na sila. Kasi syempre, magpapasiguro na yan eh. Yung inaasahan nila, in-announce nila si Sara na magiging presidente. Nag-announce na si Sara, tatakbo talaga siyang presidente. Pagkatapos, linabas pa nila yung mga survey. Akala nila yung mga kongresista hindi susuportahan ng impeachment kasi matatakot. Malakas si Sara. Huwag tayong sumuporta sa impeachment, makagantihan tayo sa 2028. Wala, hindi umubra. Sa ngayon, ang pinakahuling bilang, 215. 215! More than masyado. Doon sa 106 na kailangan. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ang lumalabas ngayon, kahit sino pang ilaban, kay Leni saka kay Rapi Tulfo, yang dalawa na yan, si Rapi Tulfo umaayaw, si Leni Robredo umaayaw. Umaayaw na nga yan, and yet, si Rapi Tulfo, tay kay Sara. Si Leni Robredo, 8% na lang ang lamang ni Sara. Hindi pa nagdideklara si Leni Robredo yan. Pag nagdeklara na si Leni Robredo, tapos pinagkaisahan na si Leni Robredo ng administrasyon, pati oposisyon, wala na. Wala na. Kaya nakikita na yan ng mga DDS. Nakikita nila yan. Nagkakagulo na sila ngayon eh. Yung akala nila, sigurado na silang si Sara ang magiging presidente. Bigla ngayon, natitibag. Nandyan pa si Matibag. Kung sino-sinong nire-raid at kinakasuhan. Si Matibag, talagang tinitibag sila ni Matibag eh. Si Mike Defensor, tinitibag. Ngayon, ang titibagin na naman si Baligod. Mayroon ng dalawang dating witnesses doon sa PDAF noon, yung panahon ni Napoles. Ay, may ginawa ng affidavit. Inaano na, laban kay Baligod. Ayan si Baligod naman ngayon ang iimbestigahan ng NBI. Yun, matindi talaga.
Dagdag pa pala yan, si Baligod. Kaya mga kabunyog, mga kambayan, ano na ito? Ito na yung nangyayari ngayon. Problemado na sila. Akala nila yung impeachment, panalo sila last year. Wala. Hindi. Nandito na ngayon ang impeachment. Tuloy na tuloy na. Akala nila yung mga kongresista matatakot nila. Hindi. Lalo pang dumami. Di ba, mga kabunyog? Tapos ngayon naman, mayroon na naman silang sinasabi, pwede daw hindi mag-convene ang Senate bilang impeachment court. Kalaban nilang taong bayan diyan. People power yan. People power yan. Sinasabi ko sa inyo, mga kabunyo. Kapag hindi nag-convene ang Senado, kalaban nila ang taong bayan diyan. So yan. Si Baligod ngayon, iimbestigahan na rin ng NBI. Grabe. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, nakikita na natin ang mangyayari sa susunod na mga palala ng palala ang problema ng mga DDS. Hindi. Sa totoo lang. Ano na ito? Sa susunod na mga araw, kakasuhan na, pwedeng kasuhan na sa Sandigan Bayan si Jinggoy sa si Joel Villanueva. Yun. Kasunod na niyan, sila Chis Escudero na. Hindi, sa totoo lang, mga kabunyog, yan yung mangyayari sa susunod na mga araw. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.